How about you, Chandria? Robert Marian. Hello mga kababayan natin dyan sa UK. The countdown is on and just a few days left before the biggest Pinoy celebration in the UK. London Barrio Fiesta is happening this coming July 5 and 6 at Cranford Community College, Hounslow. Expect exciting performances from your favorite talents from the Philippines and the UK. Get your tickets now at barriofiesta.com.uk. See you guys there. Hello ATM, this is Coach Jay. Iniimbitahan ko po ang lahat na manood ng Stars on the Floor. Hello Captain fans! Ito na nga ha, good morning po sa bawat. Sobrang dami nating items sa vlog na ito by the way. And narinig nga ninyo si Sir Alden na nag-invite no, para sa kanilang international na ganap na naman sa Cranford Community College, London Borough of Hounslow. O diba, sinerch ko talaga. Para sa London Barrio Fiesta sa July 5 to 6 mga kasimeros. Ang kulit no kasi ano parang di ba may mga fiesta dito sa Pilipinas. So ang mga Pilipino, yung mga Filipino community doon sa UK ay dinala na rin yung tradisyon at saka kultura ng mga Pinoy doon. Sobrang galing no. Kahit saan ka pumunta talagang pag Pilipino ang mga artista kagaya ng Hello Love Again. Talagang palong-palo ang fandoms ng ng Pinoy mga kasembreros. And si Coach Jay ay nag-invite siya no para sa Stars on the Floor naman mga kasembreros. And then ito, next item natin, kahapon parang may ginagawang recipe si Pops Alden. Akala ko ano siya, parang pagkain lang. Pero nung kinalaunan, so nakita natin na bike pala siya, no? Yung kanyang ginawa. No? Ang kulit, no? Ewan kung siya to o yung ibang tao, mga kasembreros. Tapos pinost niya lang sa kanyang Instagram story. So parang caffeinated siya na parang nasa mga dito sa mga coffee shop na parang hinahalo-halo na parang mocha and something, mga sister yung design niya. Ay yung bike nga mga kasembreros na sobrang kulit lang. Tapos parang bigote rin yung yung pagtingin ko dito mga kasembreros. And then ito, meron siyang prayer, no? Hindi mawawala mga kasembreros, no? Sabi niya dito is, Dear God, thank you that joy isn't dependent on my circumstances, but comes from your presence in my life. Even in hard times, I can find joy by trusting you and letting your love fill my heart. Your word in Philippians 4:4 reminds me to rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Help me to live with that joy today, rooted in the assurance of your faithfulness and guided by your unchanging love. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen, Pops Alden. And meron din siya may isa pa siyang verse mga kasembreros na shinare, no? Talagang nakakatuwa at nakakagalak mga kasembreros itong nakaka-revitalize, nakaka-refresh at nakaka-recharge, no? Itong ginagawa ni Sir Alden din na nag-share ng kanya. Ginagamit niya yung kanyang social media platform to share the gospel. Sabi niya dito, 1 Chronicles 16:11, look to the Lord in His strength, seek His face always. Amen and amen. So, pag sinik natin yung presence, yung mukha ng Panginoon na hindi natin literal makikita, ang face na sinasabi dito ay yung kanyang presence, yung kanyang word, yung kanyang countenance, yung kanyang guidance, yung counsel, yung wisdom, and so on. So, kapag mas lalo natin siya nakilala ay mas lalo natin siyang hangaan. O diba, nag-preach na talaga dito. And then ito, si Ma'am Catherine naman, kagabi lang kasi ito shinare, no, ng mga admins, parang behind the scene or free time nila dun sa TNT na pag-celebrate ng 25 years ng TNT mga kasembreros, kasama nga si Joshua or si Sir Joshua Garcia mga kasembreros. So kaya sinishare ko lang din po sa inyo mga kasembreros. And then yun nga, narinig niyo yung kakulitan ni Ma'am Catherine. Hindi ko to nasali na nakaraan na mga vlogs natin. Kasi dun sa may Pilipinas Got Talent, yung parang si Robby, di ba yung host? Sabi ni Robby, how about you, Chandria? Ito ang pangalan niya, di ba? Ni Ma'am Catherine yung Chandria. Sabi ni Ma'am Catherine. And bumawi rin siya yung totoong pangalan ni Sir Robby. Sabi niya dito, yes, Robert Marion. Tapos tumawa na lang lahat. Dito ko din nalaman na yung pangalan pala ni is Robby, no? Parang siya ginawang Robert, no, from Robert naging Robby. Ang kulit, no? Ang galing nilang gumawa ng pangalan ng screen name mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito kasi
Si Ma'am Marian, di ba, sobrang best friend pala talaga sila ni Ma'am Catherine. Simula 2010 hanggang 2025. So, parang 10 years na sila mga kasembreros na best friends. And yun nga, no, dun sa Century Tuna, dun sa may pinakauna talaga, yung Endless Love, na ginawa ni Ma'am Catherine, yung Batang Marian. Batang siya mga kasembreros, 2014, 2015, 2022, 2024, tsaka 2025. Grabe, no? Dito natin nakita na ginagawa, syempre, di ba, si Marian at saka si Alden, hello, best friend din yung dalawang yun, mag-ate-ate yan. Kumbaga, siguro may advice, no, pinapayuhan din ni Ma'am Marian si Catherine, no, yung ate-ate ba, yung dating mga kasembreros. So, kung kaya, wag tayong mabahala, no, kasi may yung next vlog natin talaga matutuwa kayo doon mga kasembreros. Basta, sobrang pasabog din yun at saka, sobrang kulit mga kasembreros at kikiligin ang mga Catherine-atics. So, talagang dito mo nakita na next dong yan ang Catherine mga kasembreros. Kaya, wag po tayo mag-alala. So, sobrang kulit lang. Bihira yung mga nagtatagal ang friendship sa industriya ng showbiz mga kasembreros. And kahit nasa literal na buhay. And si Ma'am Marian at saka si Ma'am Catherine ay example, no, ng tunay na friendship. And then ito, sobrang nakukulitan ako dito mga kasembreros kasi pati mga nanay, no, pati mga matanda. So ito pa ay TikToker, no, sikat ito na Jessica Soho din ito si nanay, kasama yung kanyang anak na The Aguinaldos naman ang pangalan nila sa TikTok. So ang sabi niya dito, di ba padila ulit ni Sir Alden ito, no, epekto ng padila ni Sir Alden. Sabi niya ito, yung caption niya nung una, sorry, hindi pa pumapasok yung sahod. Iyak-iyak siya. Tapos, pagka maya-maya, nung yung happy time na, yung padila na niya, ayan pumasok na yung sahod. Sobrang kulit ni nanay. Kaya sinishare ko sa inyo yung tag dito, yung good vibes din po. No? Sobrang kulit ni nanay. Kaya, and marami, viral itong padila ni Sir Alden. And speaking of padila, ito na kahapon, ay sa gym mga kasembreros ay nagpadila ulit siya doon, no? Talagang hindi ko alam kung anong action, anong moves na naman ang gagawin ni Pops Alden para maging trending na naman mga kasembreros. So, antay-antay lang tayo kung ano naman ang pasabog ng inyong box office king. And then ito, ang Conchas po, no, nag-share ng kanilang recipe kahapon. Sabi dito is Conchas Garden Cafe branches, parang nag-remind sila nag-repost mga kasembreros. Meron sila sa Silang, no, sa Richland Hills. Yung number na nilagay dito is 0927-561-7497. Sa Cliff House Tagaytay naman, kung gusto niyo pong tawagan ay 0915-850-7945. O di ba parang yung hotline na ako dito. And then sa Tagaytay Highlands, dalawa, no, sa Highlands Golfers Lounge, tapos Midlands, no, Highlands at saka Midlands Golfers Lounge. Tapos magkaiba yung number. Sa Highlands naman is 0915-046-6367. Tapos sa Midlands naman ay 0906-894-3381. O diba? Talagang na-miss ko maging call center agent mga kasembreros. So yun po, no? And then ito, last item natin ito. Pero baba kasi yung next natin pasabog talaga yun. So ito yun, no? Yung Instagram story ni Sir Alden kahapon via Ma'am Marlene Capones mga kasembreros, ni-repost niya. Nag-gym, no? Gym day kahapon mga kasembreros. So yun po, ang kulit lang na inyong Pops Alden. Alright, so yan actually sa ating vlog na ito ha. Pero baka pa kasi sabi ko, may pasabog tayo sa susunod na vlog mga kasembreros. And sana po ay pangin po natin ang Word of God. And blessed morning po sa bawat isa, no? Happy Friday. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Makinig, Makinig. Matthew 11:15. He who has ears to hear, let him hear. Sinasabi ni Jesus Christ dito mga kasembreros sa atin in general na kung sino daw ang may tenga, kaya lahat naman tayo may tenga mga kasembreros, pero na lang sa mga handicapped or PWD ay hindi makakalig. So tayo po ay normal ang ating pandinig mga kasembreros. So ang Matthew 11:15 or Matthew 11 buong chapter mga kasembreros ay si John the Baptist po ay nag-send, no, ng kanyang messengers kay Jesus Christ kasi nga nakakulong si
John, tapos nagpadala siya ng dalawang disciples niya para makipag-usap kay Jesus Christ. So parang si Jesus Christ dito, sinabi niya sa mga disciples ni John na pinadala niya na yung mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ, mga kasembreros, ay yung mga bulag nakakita, yung mga bingi nakakarinig, yung mga lumpo nakakalakad, mga kasembreros. So and ito ang sinasabi ni Jesus Christ dito, na kapag tayo po ay may pandinig, gamitin natin ito, mga kasembreros, especially kapag may nag-share ng gospel po, ay napakahalaga na tayo po ay nakikinig, mga kasembreros. Ang verse na ito sa Gospel of Matthew, parang simple lang siya, mga kasembreros, actually, no? Yung may mga pandinig, yung mga may tenga, hayaang makinig. So however, ang verse na ito ay nag-hold ng profound significance. No, sinabi ni Jesus Christ na he who has ears to hear, let him hear, ay hindi lamang siya gumagawa ng idle statement na parang wala lang, kasi every word that comes from the mouth of Jesus Christ is so significant. No, it's a matter of life and death, mga kasembreros, kapag bumuka na ang bibig ng ating Messiah. Instead, he's urging his disciples and also us to truly listen to his words, to absorb the teachings he is sharing, and to discern the spiritual truths embedded in his message. So lahat ng message niya, mga kasama, especially mga parables na hindi naiintindihan at tunawaan ng mga taong hindi niya binigyan ng dunong, ng discernment, ng understanding, ng wisdom, mga kasama, sa hindi nakakaintindi, ay napakahalaga po, mga kasambreros, no, yung mga parabola. And ang verse na ito ay nag-a-announce ng challenge sa atin at sa kanya mga followers din in general, and nagsasuggest ito ng physical hearing is insufficient. So ang gusto niya iparating dito, mga kasambreros, na yung kumapa yung litera at mababaw nating pandinig na naririnig natin isang bagay, yes, insufficient po yun, hindi po yun sapat. Now we must also engage with the message on a spiritual level, kasi may mga taong nakikinig pero hindi nila intindihan, tama? May mga taong nakikinig pero hindi nila nauunawaan at hindi nila may digest, mga kasambreros. In return, hindi nila magawa sa action. Kung pa nagbigay ka ng instruction, tapos nakinig siya pero walang understanding, walang wisdom, mga kasambreros, at walang walang attention masyado. So ang nangyari, kapag hindi narinig masyado, hindi na digest, hindi na unawaan, ang action ay mali, mga kasambreros, or kulang. So we need to perform or have this spiritual hearing, mga kasambreros. That is why yung panalangin natin na bigyan tayo ng wisdom, ng guidance, ng counsel, ng leading ng Holy Spirit, mga kasambreros, sa ating prayer ay napakahalaga po niyan. So spiritual hearing involves a willingness to perceive, understand, and respond to God's truth. So it prompts us to cultivate a heart that is receptive to divine wisdom and to reject distractions that could cloud our understanding of God's voice. So kasi marami talagang distractions. Yung cellphone, di ba, gamit na gamit ang cellphone. Kapag tayo po ay hindi maalam din sa paggamit ng cellphone, mga kasembreros, beware kasi tayo kapag talagang nawiwili na, mga kasembreros, talagang tuwang-tuwa tayo sa paggamit ng cellphone. Pero kapag hindi na tayo nakakapag-pray, hindi na tayo nakakapag-Bible, hindi na tayo pagpapakain ng ating kaluluwa ng Word of God, wala tayong panahon sa Panginoon in general, ay delikado kasi dahil sa cellphone lang, o kaka-cellphone lang, kaka-cellphone lang, kaka-cellphone lang. Kasi talaga mauwili ka, mga kasembreros. Ang daming, halos lahat tayong vloggers, mga kasembreros, halos lahat ngayon nag-upload sa Facebook, nag-upload sa YouTube, nag-upload sa TikTok. So talaga mauwili ka, kaliwat kanan, sang katutak, ikaw lang, yung oras mo lang talaga ang kulang sa isang araw na 24 hours na gusto mo pa sana manood, gusto mo pa sana mag-enjoy, pero we need also to sleep, mga kasama. And of course, list of priorities talaga natin ay ang salita ng Panginoon, mga kasama. And to fully appreciate yung Matthew 11:15, we must consider its context. Kung pa yung text na ito, mga kasembreros, ay nagdi-discuss ng nature ng ministry ng ating Panginoong Jesus, na kumaga pa ever skeptical ng puso, sa puso ng mga tao, mga kasembreros. So when the Messiah came, many had preconceived ideas of what should look like, or what that should look like. So before dumating si Jesus Christ, mga kasembreros, sa mundong ito, marami na yung kumaga pa
pre-perceived, no? Preconceived mga kasembreros na kung ano yung magiging itsura, ano yung kung paano yung ano yung magiging aura, ano yung magiging sitwasyon, ano yung magiging mukha mga kasembreros ng pagdating ni Jesus Christ, no? Sabi ito, na deeper level, we can break down its key components. The phrase, he who has ears to hear, ay nagde-direct mga kasembreros na kung sa ating mga listeners, no, meron tayong liability na i-perceive, i-absorb, i-understand, unawaing mabuti mga kasembreros ang salitang sinasabi ng ating Panginoon. So it's not just passing na or passive na hearing mga kasembreros. It should be active, no? Hindi nakatuon yung iyong atensyon mga kasembreros. So although ang listening kasi ito yung mas malalim, pero ginagamit ni Jesus Christ ito na hindi lamang siya physical na listening or physical na putting your ears to the message, but also mga kasembreros na sa spiritual level ay dapat malalim nating inunawa at pinapakinggan ang salita ng Panginoon. So ang verse na ito ay nag-offer sa atin ng several important lessons na dapat ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So unang-una, we must commit sa active listening, no, kagaya ng akin na mention mga kasembreros, not just to God but in our conversations and relationships as well. So hindi lamang sa kay Lord mga kasembreros, kasi kapag nakikinig tayo sa Panginoon, na-i-apply natin ito sa ating sa ating mga relationships sa buhay, no, sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kaklase, sa mga strangers, no, sa mga tao sa paligid natin as a whole. So kapag tayo po ay nakakuha ng love, nakakarinig tayo na mahalin mo yung kapwa, mahalin mo, so i-apply natin yun mga kasembreros. Hindi na nakinig ka nga parang nakikinig tayo tapos matagal na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pero yung application ay hindi pa rin nangyayari mga kasembreros. So may mali po doon mga kasembreros. Dapat po ay na sumusunod. Hindi naman tayo perfecto, yes, pero every day is a process, every day is a construction of our faith mga kasembreros, and hope and love sa ating Panginoon na makikinig tayo ng salita. Yes, we will read the word, no, basa mga kasembreros, papakain ng ating kaluluwa, yes, and i-apply natin ito sa ating buhay. That's the best. Yun ang pinaka-wise nga, diba, yung si Rocky at saka si Sandy, yung taong nakatira sa nagpundar sa bato at saka sa buhangin. Yung mga wise, yung mga matatalino ay yung mga taong sumusunod at ginagawa yung narinig na salita mga kasembreros, at hindi yung wala lang, no, parang walang nangyari, parang walang impact, walang dating mga kasembreros at influence, walang power sa kanila ang salita ng Diyos mga kasembreros. So as a conclusion, reminder sa atin ito, no, na tayo po ay dapat magkaroon ng active listening mga kasembreros sa Panginoon and to people around us. Kasi kapag nakikinig ka sa Panginoon, kapag may nagsasalita, syempre sa pamilya natin, magulang natin, asawa natin, we need also to listen to them. Kasi wala yung hindi effective sa relationships mga kasembreros yung ikaw lang parati nagsasalita or siya lang parati nagsasalita, no, sila lang parati nagsasalita. So dapat give and take yan. Kung sino nagsasalita, may nakikinig. Kung sino nakikinig, may nagsasalita. So, vice versa, mga kasembreros. Alright, sinama po in the meantime, nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.